Hallelujah. So magta-testimony po muna ako. Sa purihin ng Panginoon for this week. Ayan. So grabe yung favor kay Karina kasi kahit walang pasok, may sahod. Ako po kasi, kailangan kong pumasok. So, nasa STI po ako this week kahit po bumabagyo. Pero purihin ng Lord kasi still safe po kami sa STI. Sobrang lamig. Pero purihin ng Lord for that strength talaga sa kanyang, mas talagang nag-strengthen talaga yung connection namin ng mga co-teachers ko and even yung mga admin po namin. So, purihin ng Lord for that. And I believe we are ready for next week kasi start na po namin ng classes next week. And good thing din po siya kasi na-adjust ang ating IRAC. So, makakapag-invite pa po tayo ng mas madami pa. So, purihin ng Panginoon because I believe God is really in control and siya talaga ang may hawak ng oras. So, purihin ng Panginoon. And praise God din po, ayun nga po sa kaligtasan po sa bawat isa, sa aming buong pamilya, sa aking mga magulang. So praise God for their lives. And purihin ng Lord kasi nakapag-start na din po ako ng online meeting. Kahit nagbi-meet naman po kami talaga every Sunday. Pero meron po kasi kaming mga kasama na hindi po nakaka-attend ng Sunday. So purihin ng Lord kasi available po kami kahit sobrang gabi na po yun. So purihin ng Panginoon kasi 2 weeks na po kaming nagmi-meet. And yung sa Bible study is last week na po. Tama, no? So, last 2 weeks, ayan. Last 2 weeks na lang po for Bible study and we're going to have covenant groups na po. 2 covenant groups sa STI. So, purihin ng Panginoon for that. At I'm really excited, looking forward sa ating covenant retreat. So, purihin ng Panginoon po. Kasi po, meron na po sa aking hinahawakan na evaluate ko na handa na talaga sila na mag-share ng word. Grabe. Handa na talagang mag-deliverance. So, purihin ng Lord for His power that is available for us. So, yun lamang po, all glory belongs to the Lord. Praise God. Sige po, let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, for this evening that you have given us. Thank you, Lord, for keeping us safe, O God, under your presence, O God. And thank you, our Heavenly Father, that is your will, is good, pleasing, and perfect para sa amin, O God. And maraming salamat din po, our Lord Jesus Christ, for your blood that is always covering us, that no works of Satan will prevail. Thank you, O Sovereign Holy Spirit, for the anointing and the fellowship, O God, sa aming mga buhay. At totoo ka sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan at bababayaan, Panginoon. And may you prepare us to hear your word, Lord God, your instruction, O Lord, of how important covenant group is sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming buhay Kristiyano, and how we know your love is, Panginoon, kung gaano ito kalalim, kung gaano ito kalawak, Panginoon. Maraming salamat po, O God. May you continue to bless each and every one of us, even sa mga nasa live, O God. Abutin niyo po kami, Panginoon. You are an almighty God. You can do all things, O God. Maraming salamat po. May you continue to empower each and every one of us sa lahat ng mga nanghihinay makararanas ng kalakasan nagmumula sa iyo. Maraming salamat po. All glory belongs to you, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Let us call on Noah Shalom Montaño for our Luke chapter 4, verse 18 to 19 and the armor of God. Praise the Lord. Can we all stand po? Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the Rock. The helmet of salvation
the breastplate of righteousness, the belt of truth, sandals of peace. Take hold of faith, sword of the Spirit. We're covered by the full armor of God. Praise the Lord. Sige po, makakaupo na po tayong lahat sa purihin ng Panginoon. Ay, meron pa po pala tayong declaration. Sorry po. Sige po, let's all declare in 1, 2, 3, go. I declare I am special and extraordinary. I am not average. I have been custom made. I am one of a kind. I am God's masterpiece, His most prized possession. I fear not, knowing I am a child of the Most High God, made in His very image. I am more than a conqueror. I declare I am equipped for every good work God has planned for me. I am anointed by the Creator of the universe. He will do exceedingly, abundantly, above and beyond favor. I am the salt of the earth and the light of the world. I am a walking blessing. These are all my declarations in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Totoo na po ito, makakaupo na po tayong lahat. Ayan. So magkakaroon po tayo ng icebreaker. Ayan. Sige po, lahat po ng may dalawang kamay, itaas po natin. Sige po, itaas. Praise the Lord sa kalakasan. And ganun din sa ating mga nanonood sa live. So ang ating icebreaker, gagawa po kayo ng heart. Kapag nag-a-agree kayo sa ating statement. Heart ganyan or ganito, kayong bahala. Sige, so heart, ayan, pag nag-a-agree. Pero kapag hindi nag-a-agree, paghihiwalayin natin ang heart. Ganyan. So hindi tayo nag-a-agree sa statement. Okay? So malinaw po. Ayan, sige po. Let's start na po. Parang demo no? Sige, let's start. The first statement is, ayan. Ang statement is, I believe that the Lord loved me so much. Do you agree or disagree? Ayan, agree. Okay, agree. Praise the Lord. Next. Ayan, next naman. I think I am designed to be alone. No. Broken heart No, hindi agree. Next naman. Ayan. I know I am anointed by the anointed one. Ay, grabe Ayan. So we agree. Next. I think God can only use me for my family. For your family only? Broken heart. Hindi lang para sa pamilya. Amen? Next and last, I know God is serious in all His promises for me. Seryoso ang Diyos sa lahat ng pangako niya sa akin. Ayan. So, praise the Lord. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. So, doon po natatapos. Hindi po. So, yan ay may kinalaman sa ating pag-uusapan ngayon. Kasi ang topic natin is the extension of God's love. Ayan. So, may extension pala ang pagmamahal ng Diyos. So, hindi siya natatapos. Do you agree? Amen. Ayan. So, sinabi po sa mga gawa, 3-4, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So, familiar po tayo sa anointing or infilling of the Sovereign Holy Spirit. Tama po. So that is what I read. Yun po yung binasa ko po. So doon, talagang sinulat na napuspos ang mga anak ng Diyos na nagsama-sama ng banal na Espiritu. Kasi
sila ay tinawag para humayo. Tama po? Sinabi ni Lord Jesus Christ, huwag muna kayong umalis until the sovereign Holy Spirit comes upon you. Tama po? That's the instruction. So, in that scenario, makikita natin na si Lord, pinuspos niya ang kanyang mga disciples. And hindi sila mag-isa lang. Amen? That is a gathering. Kasi ayaw ni Lord nang mag-isa ka. Ayaw ni Lord na mag-isa ka dahil mahal ka ni Lord. Amen. Mahal tayo ng Panginoon. Yan po ang sinabi din sa John chapter 3 verse 16. Sino po ang memorize? John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God so loved us. Mahal tayo ng Diyos na gusto niya maranasan natin ang pagmamahal na yon in all ways. Sa lahat ng paraan. Kasi sino man po ang naniniwala sa Diyos na mapagmahal ay kaya tayong mahalin sa iba't ibang paraan. Amen? We cannot box the love of God. We can experience it in many different ways. Para po yung mag-asawa. Sige po, lahat po ng may mga asawa, hallelujah! Ayan, so praise the Lord. So lahat po sila, lahat ng may mga asawa, nagmamahalan. Amen? And ang inyong mga asawa, they can express their love in so many different ways. Amen? Tama po. So hindi lang sa pagmasahe, pagluluto ng masarap na ulam, diba? Pag-encourage, ayan, so marami pang paraan. Ganon din ang ating Panginoon. Because God is a creative God. Tama? Ang ating Diyos ay creative. Kayang-kaya ni Lord makagawa or even maparamdam sa atin ang kanyang pagmamahal in thousands and million ways. Hindi natin mabibilang. So kagaya nga dito, God's love can be experienced in many different ways. Ako po kasi personally, sa lahat po ng nare-receive ko, I always reflect that is God's love towards me. Kagaya po neto. Maybe through an encouragement. Alam niyo po yun, yung out of nowhere may magsasabi sa'yo, uy sis, ang ganda mo ngayon ah. Uy bro, parang kumikisig tayo ah. Parang lumilinaw ang mata. Parang tayo dito, gumagaling tayo sa pagkanta. Gumagaling sa pag-indak. Diba? So, in that way, mapaparamdam sa atin na, parang reminder ni Lord, diba, na I am seen, I am loved. So, next naman, a rainbow. Ayan. So, a rainbow is a sign sometimes kapag tapos na ang ulan. No? So, kapag tapos na ang ulan, may mga bahaghari. And that symbolize calmness. Diba, masaya, tapos na ang bagyo. So, soon mararanasan natin yan. Next naman, a good food that is free. Ayan. So, meron ba dito yung alam nyo yung parang nagugutom ka na, tapos nagkikrave ka pa. Tapos biglang aabutan ka. Oh, sis. Kaya, oh bro, kasi may sobra eh. O kaya, nabili ko to, pero busog na ako, parang may pinapabigay. Ayan. So in that way, God is showing that He loves and cares for us. Next naman, ito, work or class suspension. Ayan. So, sa mga nakaranas ng suspension, say amen. Amen. Ayan. So, in that way, pinaranas ni Lord na, nak, pahinga ka muna, diba? O kaya naman, nak, have time with your family, have time with yourself, diba? So, in that way, pinaparanas ni Lord ang kanyang pag-ibig and many more. So, ano bang, ayan. So, anong point ko?
Bakit tayo pag-ibig at pagmamahal dito? Diba? So my point is, small group or covenant groups are an extension of God's love towards us. Diba? So, sa covenant group, mararanasan natin ang pag-ibig din ng Diyos. Tama ba? Sino dito nararanasan niya talaga yung pagmamahal ng Diyos through the covenant groups na meron tayo? Amen. Diba? So, sa covenant group, dapat extension siya ng pagmamahal ng Lord. Diba? Kaya nga, in the few preaching, dapat hindi nagchichismisan. Hindi nag-pull down ng buhay ng iba. Because covenant groups should be an extension of God's love. Alam mo yun? Na-excited ka mag-covenant group kasi mararanasan mo na naman yung pag-ibig ng Diyos. Naggrabe, diba? Yung pagmamahal, yung kapayapaan, diba? Alam mong hindi ka huhusgahan, diba? Kasi you can feel the love of God. So, na hindi aksidente na nandyan ka sa group, diba? Na yan, na nilaan ni Lord ang group na yan para rin sa atin. Para maranasan natin ang patuloy na pag-ibig ng Diyos in every way. So, number 1 point, very obvious, is the extended love. Ayan. So, basahin natin sa 1 Peter or the 1 Peter chapter 4 verse 8 to 9. So, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Ayan. So, ang ating covenant group kasi, design siya, diba? Outside talaga sa ating Sunday service, diba? So, nagmi-meet tayo weekdays, diba? Kaya sinabi dito, buksan ninyo ang inyong mga tahanan nang hindi mabigat ang loob. Kasi nga dito ay mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos. So, in Matthew, basahin din natin sa Matthew chapter 22 verse 36 to 40. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautosan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Verse 39, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Verse 40, sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautosan ni Moses at ang katuroan ng mga propeta. So inutusan tayo ng Diyos na mahalin siya ng buong puso, isip at kaluluwa at mahalin din ng iba ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Sa small group, binibigyan tayo ng pagkakataon na magmahal at mahalin. Tama? Dito natin muli mararanasan maging ate, maging kuya, maging nanay, maging tatay. Diba? Pag nag-handle ka na ng covenant group, ang tawag na sa'yo, nanay. Sa amin. Ayan, tawag namin kay Nanay Lu. Nanay Lu. So, ganun, diba na may mga pag-ibig, may respeto tayong nararanasan na patuloy. Diba? Tayo, bilang tayo ate. Ate ako. Sa covenant group din natin, ate rin ako na merong pag-ibig sa mga kasama namin. Lalo na sa mga anak ko na. Sa mga hinahandle ko. Diba? So, nararanasan natin na magmahal at mahalin pabalik. So, that is covenant group. At doon, magkakaroon tayo ng experience na ganito pala ang love ni Lord. Kasi ayaw niya akong mag-isa. Diba? Small groups are there to love me also. Diba? Na iparanas ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Na maintindihan ko talaga, ano nga ba ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos? Kaya ang tanong, mahal mo ba ang covenant group mo? Seriously speaking,
Alam mo yun, yung handa kang ipaglaban siya sa panalangin at lumaban kasama siya. Yan, di ba? Full yung heart, not broken-hearted, di ba? Kasi, kapag sa covenant group, di ba, may nag, even nga po kila Daddy Bishop at Mami Rev, di ba? Kahit may mag-chat, mag-text, may tumawag ng anong oras, di ba? Ipapanalangin talaga nila yan. Kasi nga, may pag-ibig, may pagmamahal. Okay? Na hindi ka lang hahayaan, hindi, kaya mo na yan, di ba? Manalangin ka lang. Kaya mo yan, basa ka Bible, di ba? Devotion ka kasi. Hindi ganon, di ba? So we are here to really help each other. Di ba? Na magmahalan. Di ba? Sabihin mo ang katabi mo, I love you sis. I love you brother. Ayan. Ayan. Kaya sinabi sa salita ng Diyos, hindi magiging madali. Tama? Hindi magiging madali ang pagsunod sa Diyos. Pero kung magtutulungan tayo, ang mahirap, ano ang mahirap? Yung mayaman, di ba? Praise the Lord. Hindi. Dumadali. Ang mga mahihirap, dumadali. Ang mabigat, gumagaan. Yung may mga kakulangan, napupunan. Di ba? Na, hindi pa talaga kasi kaya sis, di ba? Hindi ko pa kayang mag-host. Sige, nandito naman si ano. Diba? So, merong napupunan na mga pagkukulang. Amen. So, a small group is God's opportunity to love and to be loved. Ayan. So, kung nararamdaman mo na parang nakukulangan na ako sa pag-ibig, to join a covenant group. Kasi in a covenant group, hindi lang isa ang mararanasan mong pag-ibig, madaming pagmamahal. Diba? Kasi marami kayo. Okay? Number 2, extended care. Okay? So, extended care. Basahin natin sa 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. So, sinabi dito ng ating Panginoon, kung anong meron tayo ay magagamit para sa ikabubuti ng ating kapwa. Tama? Kasi yun po, ito paulit-ulit po ito. Mahirap po kung sila Daddy Bishop at Mami Rev lang ang magpa-function at mag-ooperate nitong lahat. Biruin mo. Si Mami Rev yung nag-a-adjust doon ng mic. Diba? Hindi pwede to. Okay? Si Daddy Bishop yung yung nagluluto ng hospitality. Ay, diba? Baka hindi na talaga Okay? So, we need each other. Okay? Kaya kung ano yung meron ka, ipagamit mo yan. Kasi, kapag pinagamit mo yan sa ating Panginoon, it will not just glorify the Lord, but it will also make the things easier para sa ating lahat. Diba? Kasi kung wala diyang mga hospitality, mahirap talaga. Walang nagpe-prepare ng ating food. Diba? Wala si Ate Ann. Naku, mahirap din mag-compute. Sobrang dami ng ating kayamanan. Diba? Kasi, kapag nandyan ka at pinagamit mo kung anong meron ka, dumadali. Amen. So we want each other not just experience God's love, but also God's care. Kasi kapag naranasan yan sa ating covenant group, ang bawat isa ay nanaisin rin na maibahagi ito sa iba. Napakadaling mag-invite. Kasi makikita mo yung mga pre-believers, mga unbelievers, they are really longing for love. Saan ako belong?
Diba? Sa anak ko, yung talagang mararanasan ko yung pag-ibig, yung totoo. Diba? Kasi pag nakita mo yun, ay alam mo sa covenant group, grabe. Diba? Hindi ka pa nang hihingi ng tubig, may tubig ka na. Diba? Kasi we care. Diba? So, hindi ka pa nagsasabi, alam na, because we care for them. Kaya kapag tinrato ka ng tama, kasi kapag tinatrato tayo ng tama, you cannot really stop but testify. And the people around you will notice the smile on your face, the joy in your heart, kasi you know you have a family, you have a covenant group who love and care for you. Hindi mahirap mag-invite. Kasi walang umaayaw sa pagmamahal. Mahal tayo ng ating Panginoon. Next. In 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. So dito, sinasabi ng Panginoon, huwag ka na magulat kapag may pagsubok, di ba? Ano na yan? Normal lang yan sa buhay Kristiyano. Talagang sinusubok. Kasi alam nyo ba, hindi madamot si Lord. Sinabi niya po sa dulo, we will share the glory. Ibang klase po ito, kapatid. Kapag tayo nag-endure, kapag tayo hindi sumuko, kahit may mga pagsubok, we will share God's glory. Yung kaluwalhatian ng Diyos. Grabe. So, small group, next. A small group is God's reminder that you don't have to suffer alone. Diba? May kasama ka, kapatid. You have a family that will fight for you and with you. Na hindi ka kailanman mag-iisa. Kaya wag kang lalayo. Sige, sabihin mo sa katabi mo, wag kang lalayo. Kapag nakararanas ka ng mga pagsubok, wag kang lumayo. Mas lumapit ka. Amen. So, number 3. Yeah. Experiencing God's power. So, these are the benefits of covenant group. Ano nga ba ang makukuha natin at mararanasan natin kapag tayo ay nasa covenant group? Number 3 is experiencing God's power. Na hindi lang, alam mo yun, kasi mahirap mag-testify nang walang nakikinig. Tama? Kaya ka nga nagte-testify for public para marinig ng lahat. That's why when we experience the power of God, we need a covenant group. Ipinangaral din ang magandang balita. So, umpisa natin sa power to preach. Power to preach. Kasi in covenant group, dumadali at mas naiintindihan mo kung bakit nga ba napakahalaga. Bakit paulit-ulit sila, Daddy Bishop at Mami Riv, about the gospel, about having the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Diba? Sa covenant group, mas mauunawaan natin ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Kasi sa covenant group, we were saved. Tayo ay niligtas. And next, the power to heal the sick. Covenant group. Kasi yun yung immediate na malalapitan natin. Tama? Na kapatid, talaga, ang bigat ang pakiramdam ko pag pray nyo naman ako. Okay? Kaya naman, may masama ang pakiramdam ng nanay ko pag pray nyo naman, kapatid. So we have a covenant group to pray and fight for us and with us. Na meron ka kasamang manalangin. Na meron kang kasama. And next is the power to deliver the captives. In covenant group,
Doon natin ito mararanasan. Kasi if you're not connected to a covenant group, the connection to our dad, the bishop, and Ma'am Merle, diba? Hindi siya, alam mo yun, parang ang hirap. Pero kapag connected ka sa covenant group, you can directly talk, diba, and ask for them. Or even sa mga covenant leaders natin. Because in covenant groups, we can experience God's power. In Mark chapter 16 verse 15, yan. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Sinabi dito, humayo kayo, tayo, may kasama ka. Hindi ka mag-isa. Next, in 1 Peter chapter 1, ito mahaba-haba po ito. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa puso at hindi napipilitan lamang. Ayan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa kabayaran kundi dahil gusto ninyong maglingkod. Next. Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan kundi maging halimbawa kayo sa kawan at pagparito ng pinunong pastol, the Lord Jesus Christ, ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. At kayo namang mga kabataan. Sige, sa lahat ng mga kabataan, can you shout, yeah! Parang may mga kabataang hindi na kabataan. So sabi dito, ang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia, sinasalungat ng Diyos ang at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit ipinagpapala niya ang mababang loob. Next. Ayan, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyong ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob, at isang pundasyong hindi matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Nabaliktad pala. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dakilain niya kayo pagdating sa takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. So in these verses, okay, so merong instruction si Lord sa ating mga punong mga matatandang namumuno. Ayan. Sa mga senior pastors. Ayan. So meron din sa mga membro at mga kabataan. In this verses sa verse 6, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. So, ang kapangyarihan ng Diyos ay available sa atin. We can experience the power of God. At dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin. If you have worries, pagkatiwala natin yan kay Lord sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ito, experiencing God's power. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid
na naghahanap ng malalapa. That's why there is power in the gathering, in the assembly of the called out ones. Kasi kapag nandyan, umaali-aligid si Satan, ang mga kampon niya, diba, we can fight together. Ano yun? Diba? Parang action movie talaga. Diba? Binigyan tayo ng iba't ibang sword, iba't ibang talent, iba't ibang power. Diba? To fight a good fight of faith. Sana hindi mo lang hahayaan na inaalihan na masamang espiritu yung kasama nyo sa covenant group. Diba? Hindi pwede. Hindi tayo papayag. Kasi sa covenant group dapat nararanasan ang pagkapangyarihan ng ating Panginoon. Kasi kapag pumayag ka, the mission of the church will be affected. Diba, alam mo na ang bawat isa sa atin may potential yan. May mga connection yan na magagamit siya ng Diyos to preach the gospel, to heal the sick, to deliver the captives. Hindi pwede. Hindi pwedeng mahinto. Dapat tuloy. That's why in my heart, meron talagang urgency to prepare the next generation. Kasi hindi pwedeng tayo lang yung magagaling mag-deliver. Hindi pwedeng tayo lang yung magagaling mag-preach. Yung anointed, hindi lang talaga pwedeng tayo lang. We need to prepare the next generation. So in Covenant Group, we are experiencing God's power. Next slide and the last slide. The first anointing of the sovereign Holy Spirit happened in the gathering of God's people. Hindi niya inanoint si Pedro. Si Pedro lang. Inanoint niya lahat. Kaya kapatid, huwag kang papayag kung merong gumugulo sa isip mo na hindi ka anointed, ba hindi ka magagamit ng Diyos. Because you are anointed. Diba lahat ng naiisip mo, nasa puso mo na hindi galing sa Diyos, make it a slave. Diba? Kayo ay inaalipin ko sa authority ng Panginoong Jesucristo. Because we are not living what the world says about us, but what God says about us. You are anointed. You have the power. You are chosen. Pinili ka ng Panginoon. Hindi ka nandito para wala lang. May gagawin ka. You have a part for the fulfillment of the mission. So the anointing is available. The authority is available. So let's be ready, for God is not yet finished. Hindi pa tapos ang Diyos. Amen. We will be used for the kingdom of God alone. Amen. That's why napakahalaga ng small group. You can experience the love of God, the care, and the power of God. Yun lamang po, all the glory, all the honor, all the worship belongs to the Lord Jesus Christ. Panginoong Diyos, sa pinakakapaglinis sa lahat. Thank you for our spiritual family. We are in unity, O God. Ikaw ang Diyos, masama sa aming nakaso. We will be with us until the very end of the age. And we know that you are with us, for the Holy Spirit. Thank you for your presence. Thank you for your dunamis power, O God. Thank you for the anointing, O God, available to your people. Piling mo kami. Pinupos ko, Panginoon, sa pamilya.
you for the increasing anointing, O God. At sa gabing ito, ang aming panalangin ay patuloy mo kami puspusin, Panginoon, ng iyong presensya. Ikaw ang nais namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hindi namin tinatanggap ang lahat ng gawa ng dyablo sa mga buhay namin. Winawaksi namin ang lahat ng gawa ni Satanas. Ang amin lang nais, ang aming tinatanggap ay ang kalooban ng aming Diyos na buhay. His good, pleasing, and perfect will ang magkaroon ng katuparan sa aming mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Sa gabing ito, ating panampalatayaan, ating tanggapin na tayo ay pupuspusin pa ng ating Diyos. Iahanda niya pa tayo sa mga dakilang bagay. Hallelujah! And because we gather together, because we are in unity, God is pleased. God will pour out His blessings. He will demonstrate His power. Pupuspusin tayo sa gabing ito ng Diyos na buhay. Manampalataya tayo. Hallelujah. Let us overcome. Let us reject all kinds of unbelief. Ang pag-aalinlangan, ang takot, ang pagkawalan ng pananampalataya sa Diyos at sa kaya niyang gawin ay mula sa dyablo. Ang nais ng Panginoon, manampalataya tayo. Sa gabing ito, pataasin pa natin ang antas ng ating pananampalataya. May mga pangako ang ating Diyos para sa atin. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God, that you anointed Jesus Christ of Nazareth with Holy Spirit and power. Thank you, Lord. And because of that, oh Lord, the anointing is flowing to us right now as the body of Christ. Thank you, Lord Jesus. Buong puso tayong lumapit sa Panginoon. Pwede bang sabihin natin, Lord Jesus Christ? Sige, sabihin natin ang buong puso, kausapin natin si Lord. Sabihin natin, Lord Jesus Christ, puspusin niyo po ako ng inyong kapangyarihan. I am claiming the exousia, the authority of my Lord Jesus Christ. Sovereign Holy Spirit, puspusin mo ako ng iyong presensya. Tanging ikaw lang ang manahan, ang pagpuspos sa aking buhay. Ang aking katawan ay iyong templo, Sovereign Holy Spirit. Hindi ko tinatanggap lahat ng gawa ng dyablo. Nire-reject ko lahat ng espiritu na hindi kay Kristo. Lahat ng gawa ng dyablo, lahat ng gawa ng mga demonic spirits, demonic spirit of witchcraft. Sige, sabihin natin, demonic spirit of witchcraft, demonic spirit of Satanism, I rebuke you and I command you, come out of my life. Wala kayong karapatan sa aking buhay, sa aking katawan, sa aking pamilya, sa ministry ng Christ the Rock. By the authority of my Lord Jesus Christ, come out. Sovereign Holy Spirit, fill me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.